Tago, Brother Johnson, pag may nilabag kang bata, Reality. oo, iba po yung ama, Yan. anak, at saka banal na Espiritu. Kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan sa ating mga suking mga taga-subaybay? Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat at sumasa inyo muli ang programang Katotohanan. Sa pagkakataong ito, mga giliw na mga taga-subaybay, ang makakasama po natin sa episode na ito ay isa rin pong pastor. At minsan na po ninyo siyang napanood kasama si Pastor Bjorn Capiendo na kung saan ay wala ako. Bigyan natin ng time para bumati. Pastor Melvin Hamura. Isang pagpalang araw sa iyo, Brother Johnson. Ano po, kinagagalak ko po na ako po yung muling makasama dito po sa ating pong programa na Katotohanan. At Brother Johnson, pwede ba akong bumati sa mga kapatid natin dito sa ating distrito? Sige. Binabati ko po yung atin pong mga elders dito po sa Imus 1 District. Yan sila Brother Fritz Kangayda, ganun din si Pastor Donnie Burr na nandito rin po sa Ayas. At ganun din po binabati ko po yung aking mag-ina na nasa amin pong tahanan at ganun din yung aming anak na si Saiden. Pagaling ka dyan, anak. Ayan. So, maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa programang ito at nawa lahat po ng ating mapag-uusapan ay makatulong upang yung atin pong espiritualidad at yung ating curiosity sa Bible ay mabigyan po ng katugunan, Brother Johnson. Thank you, Pastor. At ayan, mga kapatid, nais din po nating i-shout out itong mga nakatutok na po sa ating Facebook ngayon. At nakikita ko isang viewer po natin mula sa Singapore. Suki na po natin ito. Sister Ana Lifital ko rin Manipol. At binabati ko rin si Madam President, yung presidente ng pag-aralan natin na theological training, si Sister Susan Garulacan. Ayan. At nakikita ko rin po dito si Brother Simeon Talusan, si Brother Elijah Rifones, at si Brother Vino Aglangaw. Ayan, at akin pong nire-request uli mga kapatid na pwede po ninyong i-share, no? Kasi sila po yung mga share natin, Pastor. Sinishare ang ating mga episode. Binabati ko rin po si Tita Nonata Thompson, and of course si Mami Sim Ibora, Ate Rose at Kuya Nani Ricto, si Tita Mila Minimo. Ayan. At ang kaibigan ko, si Brother Ezekiel Biting, binabati ko rin. Brother Alex Destacamento dyan sa Middle East. At si Brother Dexter Tamayo. Ayan, binabati natin din sila. Meron kayong ihahabol? Napapatiin? Siguro ibatiin ko na rin po yung ating pong mga teachers dito po sa Imus 1 Elementary School sa may Malagasang, sa may Bukandala, kasi Brother Johnson, from starting nung Monday hanggang Friday ito, meron kaming pagtulong ng Brigada Eskwela sa kanila. Ayun. At the same time ay meron din tayong pamimigay ng mga Steps to Christ na mga libro sa lahat po ng teachers na sakop po ng Imus 1. Actually, buong Imus po ito kasama ang Imus 2, lahat po ng mga elementary school at senior high ay binibigyan natin ng Steps to Christ. Wow, ganda. Okay, so ayan, katulad doon na dati, mga kapatid, ay bukas pa rin po yung ating mga numero ng telepono na pwede po ninyong tawagan sa lahat ng mga nanonood sa Hope Channel, mga nakikinig sa mga Hope Radio, AWR. Welcome po kayo at babagitin ko lang po ang ating numero para po doon sa maliit yung monitor na hindi ganong makita at doon din sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radio station. Ang unang numero po ay 0961-722 at 4 na 7 sa dulo. 0961-722 at 4 na 7. 0945-833-700. Ayan. 0945-833-7,000. Ayan po.
Okay, ayan mga kapatid. Meron na po yata ang tumatawag. So, tayo po ay pagbibigay daan sa mga live na tawag po sa atin. At uunahin na lang habang wala pa pong nasa linya ay bibigyan daan natin, Pastor, ang unang tanong na naipadala na po sa atin itong mga nakaraan. At ito po ay may kinalaman. Ito, pakilagay po sa screen yung question number 1 po natin. At ganito po yung tanong niya. Ano po yung scope ng kill or killing sa sa utos ng Diyos? Ayan, ay kahit wala dyan yung 10, malamang ay yun yung tinutukoy niya kasi nandoon nga yun, yung huwag kang papatay, Pastor. So, maganda yung tanong niya. Actually, nung nakita ko ito, ay naisip ko agad na magandang bigyan ho ito ng magandang explanation. Kasi alam naman natin, Pastor, na maraming ika nga ay misconception pagdating sa Ten Commandments na ito ay hindi daw mahalaga kasi puro huwag. At ito ay pinalitan daw sa New Testament na ang kapalit ng huwag papatay ay huwag mapuot. So sa ganang atin bilang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay mayroon pong mas magandang pong explanation kami tungkol sa bagay na ito. So, atin pong pagtulungan ito, Pastor, kung mayroon po kayo na unang sumagot, katapos ay dadagdag na lang ako. Ayan. So thank you po, Brother Johnson. Actually, nung nakita ko rin itong tanong na ito, then chinek ko yung aking Bible, nakita ko na nga naman, sa King James Version, at kahit sa mga lumang translation na Tagalog, ang nakalagay talaga doon ay huwag kang papatay. So parang ang idea ay anumang uri ng pagpatay ay talagang ipinagbabawal ng talatang ito. Pero kung titignan po natin ito sa halimbawa sa original word na ginamit dito, yung salitang rasa or rasak, parang ganun yung pagkakabigkas sa kanya, makikita natin na yung tamang rendition nito ay murder. So kumbaga ang tinutukoy dito ay thou shall not murder. Kasi yung murder, ito ay preconceived ito. Kumbaga iniisip mo na, meron ka ng plano na gawin yung bagay na yon. Kaya based sa text na to, at kung titignan natin yung word na ginamit, ang inuutos ng Panginoon, huwag ka talagang papatay intentionally. O i-murder mo yung isang tao. Kasi minsan nagiging tanong din nila, bakit ang Diyos? Halimbawa, bakit si David, nakipaglaban siya kay Goliath, bakit niya pinatay yun? Bakit ang Diyos, meron siyang mga sundalo, ang Israel, nakikipaglabay sila, akala ko ba bawal pumatay? So, dun makikita natin na yung utos dito, may kinalaman doon sa intention mo na talagang patayin siya, na pagpaplanuhan mo, pag-iisipan mo, then gagawin mo sa kanya yung pagpatay, Brother Johnson. Ayan, maganda po yun mga kapatid na idea kasi nga marami ang nalilito, bawal pumatay, pero pag naglaban, patayan naman ng matinding patayan. Tapos ay may mga mababasa po tayo na isang bansa, ubusin pati bata. So paano natin i-harmony yung bagay niyan? Kaya maganda po yung unang nabanggit sa atin ni Pastor Hamura. Ngayon, gusto ko pong basahin yung pong explanations mula sa Bible commentary na standard reference ng mga Seventh-day Adventist. So nandoon na-explain na po ni Pastor. Ngayon, kung bakit ko nabanggit kanina na meron po akong nakitang magandang diwa nito kasi meron pong magandang explanation. Gusto kong ipakita na lang po ito at basahin po natin mga gilo na taga-subaybay. Din ipapaliwanag ho natin itong point na ito. Ganito po ang ating mababasa. Nasa verse 13 po yan. Exodus chapter 20, verse 13. Yung, huwag kang papatay, thou shall not kill. Ang explanation ho rito sa not kill na yan, ang sabi po dito, any rightful understanding of our relationship to our neighbor indicates that we must respect and honor his life. For all life is sacred. Genesis chapter 9 verses 5 to 6. Jesus magnified. Doon po sa Isaiah 42 verse 21.
this commandment to include anger and contempt. Matthew chapter 5, verse 21 to 22. Later, the Apostle John added hatred. 1 John 3, 14 to 15. So, ang pagkakapaliwanag dito ay anumang yung uri ng pagpatay na binabanggit po dito. Pero naipaliwanag na natin yung part dun sa unang nabanggit ni Pastor. Ituloy ko lang po, mga kapatid, ang karugtong. Sabi po, not only does the commandment forbid violence to the body, but what is of far greater consequence, injury to the soul. We break it when we lead others into sin by our example and action, and thus contribute to the destruction of their soul. Those who corrupt the innocent and seduce the virtuous skill in a far worse sins than the cutthroat and the bandit in that day do more than to kill the body. So, kung ating pong uunawain, tatagalugin po itong part na to, yung pagbabawal dito sa utos na ito ay pati yung karahasan doon sa ating katawan. Pati yung yung pabayaan. Sakop nito. Yung utos nito. Kahit sa sarili mong kahit yung patayin natin, yung may mga nagpapakamatay. Wala sa lalong malaking kasalanan yun. Oo. Ngunit, sabi diyan, kung ano ang higit na malaking kahinatnan, ito ay sinasabing pinsala doon sa kaluluwa. Bakit? Sinisira natin kapag inaakay natin yung iba sa kasalanan sa magitan ng ating mga, halimbawa, yung ating mga action. Yung magpapakita ng galit sa kapwa. Ang sabi dito, itong mga ito, yung paninira sa mga inosente. Sabi diyan, those who corrupt the innocent and seduce the virtuous kill in a far worse since that the cutthroat and the bandit. Kumbaga, yung pong paninirang puri, Pastor, Yan. na sinisiraan, wala namang, inosente naman ng taon yon, ay masahol para to sa mga tulisan. O kaya mandarambong at mga tulisan. Yun yung nakita ko nga doon sa explanation nga, tama naman. Kasi alam nyo, Pastor, hindi naman lingid sa iyong kaalaman. Alam kong aware ka naman doon sa mga interpretation. Yan. Pinalitan yan kasi wala daw sa Old Testament yung tinatawag na napuot, huwag mapupuot sa kapwa. Dito lang iyan daw sa New Testament. Di ba? So, ano masasabi mo tungkol sa bagay na yun? Actually, Brother Johnson, kung titingnan nga natin, kahit sa Old Testament yung ganong klase ng idea at principle, nakapaloob na ron. Kasi kung iisa-isahin natin... Sakop lang sa sinasabi mong intentional, ha? Opo, sakop talaga siya ron. Kasi pag tinignan po natin yung principle ng kautusan, ito ay tungkol sa pag-ibig. So anything that against love ay laban doon sa kautusan na yon. Yun nga, yung mapuot ka. Kaya nga, idinagdag din ni John, di ba? Sabi ni John, kahit yung anger, yung hatred doon sa tao. Kaya yung mga bagay na yon, yung principle niya ay makikita na natin ang foundation niya nasa Old Testament. Tama. Kasi nga, ang akala ng iba, doon lang sa New Testament. Kaya magpapakita ko tayo ngayon ng sample. Actually, binanggit na rin ito doon sa unang binasa ko, part ng Bible commentary natin. Binanggit po yung Genesis chapter 9, verses 5 to 6. Titingnan nga natin itong mga talata na ito at makikita ko natin ang napakagandang mensahe. Ang sabi po dito sa chapter 9 verse 5 muna, at tunay sa Lumang Biblia, at tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang ganda nito, basahin ko ito po mga kapatid, itong magandang balita Biblia. Kasi mas pinababaw ito, mas magandang pagkakasalin. Dito po sa magandang balita Biblia ay ganito po mga kapatid ang ating mababasa. Sino mang pumatay
ng kanyang kapwa. Buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao ay nilikha. Ang ganda ng pagkakapaliwanag dyan. So, huwag papatay. Kasi nga, wala raw 10 utos, wala raw kautusan noon bago si Moises. Pero dito, nakikita natin ngayon, Pastor, na yung pagpatay sa kapwa ay, kung titingnan natin, ito'y pagkikipagtipan ng Diyos kay Noe. So, yung papatay doon sa kanyang kapwa ay buhay ang kabayaran. Ayan. Ibig sabihin, mortal na kasalanan. Talagang ito ay, kung hindi pagsisihan, kaparusahan talaga. Delikado yon. Delikado yon, Pastor. Isa pa nga, Brother Johnson, gusto ko rin idagdag itong nasa Leviticus 19 verse 17. Kasi sabi ng iba, parang kapuutan mo yung iyong kapwa. Parang bagong konsepto na yan sa New Testament. So, gaya ng sinasabi natin kanina, Old Testament pa lang meron na. Halimbawa, dito sa Leviticus 19 verse 17. Sabi rito, Leviticus 19 verse 17, huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang iyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. So, dito pa lang sa talata, meron na eh. Tama. Andoon na yung diwa na yan. So, binobura po natin mga kapatid yung pagiging negative doon sa utos na puro ka sa niya, huwag. Hindi po mga kapatid, hindi po yan katuwiran na pinalitan kasi puro negative, mga kapatid. Kasi pagka tinuloy mo yung talatang 18, Pastor, maganda yung sinasabi doon sa binasa mo. Sige, ituloy ko po yung pagbasa nito. Ayan. Sabi ito, huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili, ako ang Panginoon. Ayan, okay mo na. Di andoon yung kabaliktaran ng pagpatay. Pag-ibig sa kapwa. Kasi nga, sabi nga nila, pinalitan ni Kristo yan. Ay doon pala sa Leviticus, doon pala galing. nandun sa karugtong lang. At tinutuwid lang po natin ang maling interpretation po ng iba. Ngayon, ang nakikita ho natin dito na pag tayo po nag-explain ito, Pastor, ay naging napakalawak ng explanation natin. Actually po, yan ay nakatala na po doon sa aklat ng Isaias. Ginamit din pong explanation pa dito sa Bible commentary po natin. Sa Isaias chapter 42 verse 21, ang nakasulat ho dyan, ang sabi, kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katuwiran ng dakilain ang kautusan at gawing marangal. Ayon. Ang pagkakasalin po diyan sa English, mga kapatid, ay He will magnify the law. So, ito na po mga kapatid, na sa Old Testament pa lang, pinapalawak na po ang kautusan. At merong napakagandang example tayo, Pastor, kung paano ang Panginoon mismo ang nagpakita ng pagpapalawak dito. Yan. Sa pamagitan ng pagbanggit niya doon sa mga nabanggit natin, na talata na rin, tulad ng nasa chapter 19 verse 18 ng Leviticus, na akala ng iba, doon lang galing yung kay Kristo. Hindi pala. Hindi pala. Tulad, basahin po natin mga kapatid, yung Mateo 5, talatang 21 at 22, mga kapatid. Tingnan po natin, Mateo 5, 21, 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao, sa mga tao, sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. 22. Datapat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya dito, makikita ng iba, ito, tinan mo, si Kristo, pinalitan na yan. Yung pala, naunahan mo na. Leviticus pala, nandun na yan eh. Nandun na pala sa lumang tipan pa lang, ano? Kaya nga,
At ito pa isa, bago natin bigyan ng daan si Brother Nimrod ng Zambales, ay basahin ko pa po ito, 2 talata, unang Juan 3:14 at 15. Yung pagkapuot sa kapwa. Bawal na rin po yan, sakop yan ng huwag kang papatay. Ito mga kapatid, ang nakasulat. Unang Juan 3:14 at 15. Nalalaman natin tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Yung. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya doon sa Genesis kanina, mamamatay yung papatay. Tapos, ang saklaw ng, sabi ng nagtanong, anong saklaw nito? Pati magalit. Yan. At magtanim sa kanyang kapwa. Pag magtanim ka ng galit, pagkapuot na tawag doon, Pastor. Opo. Oo. Sige. Kaya nga, nilinaw talaga ng ating Panginoon yan. Kasi una sa lahat, ayaw ng Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano ay magkakaroon ng pagtatanim ng galit sa ating kapwa. Kaya nga, actually, pag tinignan natin itong buong chapter 3 ng 1 John, pinapakita ng ating Panginoong Yesus na yung umiibig sa Diyos, umiibig sa kanyang kapwa. Tama. Kaya binabanggit niya, na kung minamahal mo talaga ang Diyos, pero napupuot ka sa iyong kapwa, sinisiraan mo yung kapwa mo kung ano-anong sinasabi mo sa kanya kapag nakatalikod, i-check mo muna kung talaga bang meron kang pag-ibig talaga sa Panginoon. Kasi ang tao, nilalang mula sa wangis ng Diyos, at kung tayo'y nilalang sa wangis ng Diyos, dapat ang nakikita mo doon sa tao na iyong sinisiraan o kinagagalitan, ay itong taong ito, nilikha ng Panginoon ito eh. Hindi ito dapat maging subject ng aking puot, subject ng aking hatred o subject ng aking galit, kundi dapat maging subject siya ng pag-ibig ko sapagkat ang Diyos ay mahal ko at dahil mahal ko ang Diyos, dapat magre-reflect ito doon sa kapwa ko, Brother Johnson. Tama. So, ayan no, mga kapatid at mga doon sa nagtanong sa atin, maganda po yung inyong tanong. Kaya pinalawak po natin yan. Ibig sabihin ay huwag tayong mga negative doon sa mga utos noon. At saka tandaan po natin, yung mga binabanggit ng ating Panginoon, quotation, quoted na po yun sa Old Testament din. Kasi pinaglalaban kasi, Pastor, yung Old Testament at ang New Testament. Dahil sa kanilang, sabihin natin, hindi gaanong alam na mayroon pong mga ganun palang nakastala. Bigyan natin ng daan ngayon ang isa po nating regular na viewer. Wala po itong, hindi kompletong program pag wala ito. Si Brother Nimrod from Zambales. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi din, Brother Nimrod. Anong inyong tanong? May dalawa po akong katanungan. Sige po. Ang una ko pong tanong ay yung unang miracle na ginawa ni Jesus doon sa Cana nung may kasalan. Naubusan ng alak. At nung maubusan ng alak, ay sinabi ni Mary doon sa mga tao, pumunta kayo kay Kristo at kung anong iutos niya ay gawin nyo. Ito na po ang tanong ko. Ito ang unang milagro o kababalagan niya ginawa niya. Pero bakit na yan, sabi ni Mary, napuntahan at kung anong iutos ay gawin nyo. Alam ba ni Mary na gumagawa ng milagro samantalang ito ay yung unang milagro na ginawa ng Panginoon? Anong ibig niya sabihin nung pinapunta niya? Naniniwala siya, alam niya nga gagawin ni Jesus na wine yung tubig dahil ang problema ay wine. Bakit niya pinapunta kay Jesus? Para ano? Alam niya na may gagawin si Jesus samantalang hindi pa nga, ito pa lang yung first miracle ni Jesus. Yun po ang una kong tanong. Mamaya ano po yung kasunod? Okay, mukhang
mahirap itong kasunod. Mahirap na nga yung una. Okay, so salamat Brother Nimrod sa inyong napakagandang tanong. Okay. Isa to sa paborito kong sermon, Pastor. Ayan. Yung unang miracle na ginawa ng ating Panginoon. Ang ganda po ng question, Brother Nimrod, kasi first miracle nga. May idea na ba si Mary na itong problema talagang matinding problema, on the spot dapat magkaroon ng solusyon. So, may knowledge ba kaya si Mary na kayang gawin ng Panginoon, gawa ng Panginoon ng solusyon, yung nakakahiyang nangyari doon sa kasalan. Kasi kung titin natin, Pastor, yung kultura, alam niyo mga kapatid, pag pinag-aralan po natin yung kasalan sa Bible, yung kultura nila, hindi ito katulad dito na kalahating araw tapos na. Sila po ay umaabot ng ilang araw. Pag medyo kilala yung nagpapakasal inaabot ho ng ilang araw bago matapos. May katakot-takot na... Isang linggo. Opo, totoo yon mga kapatid. At ang sabi pa nga doon sa mga conservative na mga sulat ng mga scholar ay pati nga doon yung sa pati nga yung tapos ng kasalan, yung pagsisiping, yung mga pangunahing bisita nandun pa rin. At pagkatapos ng magsiping, pag inilabas yung kumot na may bahid ng dugo, success yung wedding. Ibig sabihin, talagang malinis yung babae. Malinis yung babae, ano? Matindi. Kaya nga naubusan naubusan ng alak. So ang tanong dito ay hindi kung anong alak, kundi may alam ba si Mary na kaya ng Panginoon yun? Bago pa lang. Hindi pa siya naka-witness ng miracle ng Panginoon. Nga po. Itong question ni Brother Nimrod ay talagang mapapaisip ka rito. Oo Kasi, nga, laging ganun Actually, Brother Johnson, pag tinignan kasi natin yung account dito sa John chapter 2, hindi na mention dito kung meron ba talagang knowledge na si Mary. Kundi, ang binanggit lang talaga rito, ang sabi nga rito, umpisahan ko sa verse 1, sabi dyan, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea. Chapter 2 po ng yan. Para mailagay sa screen. Yan, chapter 2 verse 1. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa kasalan. And then sa verse 3, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Ito na yung tinatanong ni Brother Nimrod, na bakit si Jesus, si Mary, yung kanyang nanay, pumunta sa kanya at sinabi na walang alak. Ngayon, pagdating sa verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ayan, so gusto kong pansinin natin itong verse 4. Merong binabanggit si Jesus doon sa kanyang nanay na yung aking oras ay hindi pa dumarating. So, kung magbabase tayo dito sa talatang ito, merong indikasyon, although hindi siya direct, merong indikasyon na si Mary ay may alam patungkol kay Jesus. Kasi una sa lahat, si Mary, yung pagbubuntis niya kay Jesus ay miracle. Alam niya na Umpisa pa lang. Alam niya na yung kanyang dinadalang tao ay ang Mesiyas. Tama. Kasi siya yung pinili, 'di ba? Sabi nga dun sa Mateo. Pangalawa, yung pagdating ng mga yung wise men. Bunga rin yun ng miracle. Na nung bumusita sa kanya. Opo. So may knowledge na siya doon. May knowledge na siya. At hindi lang yan, maging yung naiwan siya doon sa templo, di ba, nawala siya ng ilang araw. Tapos hinahanap siya. nag-explain kung bakit siya nandun. Nung nag-explain si Jesus sa kanya, ang sabi ng talata na yon ay, kumbaga, tumatak sa puso ni Mary yung pangyayari na yon. So dito makikita natin, based dito sa conversation nila, merong indikasyon, ngunit bagamat ito ay hindi direct, merong implied message dito na meron ng alam si Mary. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, babae, anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So, kumbaga, merong possibility na may inaantay si Mary na oras para kay Jesus Christ to rebuild or gumawa noong mga miracles na bagay na yon. So, yun yung mga possibilities, Brother Johnson, na nakikita ko rito. Tama. Ayan po, mga kapatid, kasi parang ang hirap naman sabihin na walang alam si Mary. Siya nagpalaki dito at hindi po siya nagkulang ng impormasyon. Itong kanyang sa dinadalang tao pa lang ay gawa ng Espiritu, kahit na si Joseph, kinausap ng angel. So, ibig sabihin, kung meron man dito nakikita natin na malalim na pagkakakilala sa isa't isa, ay yung magnanay.
ibang mas malalim ang alam tungkol sa kay Jesus, kundi si Maria na una-una doon. Opo. Kasi siya yung nanay nito. So, nakakakita po tayo ng malaking possibility, Brother Nimrod, na alam niya. Kaya nga nung sumagot ang Panginoon, nasabi niya doon sa verse 4 na binasa ni Pastor, na babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Pagkatapos nun, doon sa verse 5, chapter 2, verse 5 ng John, ang sabi ni Maria, ito, sinabi ng kanyang ina, sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Ito nagpapahiwatig ito, na kahit na tinanong ng Panginoon, hindi ko pa oras. Bagaman yung salitang babae dyan ay hindi ibig sabihin parang bastos at walang paggalang, kundi ang katumbas niyan ay mama. Inay. Hindi ko pa alam. Pwedeng mag-comment. Sige po. Hindi kaya ang isang possibility rin, ito pumasok lang sa isip ko na gustong hinga ng patunay ni Juan. Dahil nakita nga niya yung mga previous yung mga wise men at saka yung kung ano pa nung Juan bago yung kasalan na yon. Hindi kaya isang possibility na gusto subukan ngayon ni Mary yung mga pangako at salita na siya talaga ang yung promise na Messiah na parang isang mabigyan siya ng patunay na siya nga ay yung dakilang sugo ng Ama sa paggawa ng himala na ito. Okay. Dumating na yun, para nasa isip ni Mary ngayon, dumating na rin ang panahon para subukan ko itong anak ko kung ito nga talaga ang padala ng Panginoon. Isa siguro yun sa mga possibility. Ano po sa palagay nyo? Pwede po nating isipin yon. Kaya lang, ang nakikita po nating tinatawag na circumstantial evidence dito is yung nagkulang. Kung sabihin natin na sinadya ni Mary magkulang yung alak, pwede. Yan. Kaya lang, hindi naman siyang may kagagawan kung ba't nagkulang ng alak. Ang magagandang... Hindi, ang ibig sabihin, matagal na siyang naghihintay ng ganong mga pagkakataon siguro na para na tagal na niyang iniisip at simula pa nga nung ipanganak si Jesus na sa Sabsaba na parang naghahanap ngayon siya ng ebidensya na kung ito talaga yung pinangako Misaya. Nagkataon lang dumating sa panahong yun. Sige po. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makakita upang ipakita ng kanyang anak na anak ng Diyos din, na si Jesus, na kung siya talaga yung inihintay nila. Apo. Sige po, ganito Brother Nimrod, sabi ko nga kanina, pwede namang isipin natin ganyan. Kaya lang, pagka tinignan po natin yung mas magandang mensahe nito, Pastor, ang mas pinapakita po ditong message sa atin, sa panahon ng pangangailangan, dapat ang lalapitan natin tama, si Kristo. Kasi marami ngayon yung nagkakaroon ng problema, ay hindi naman tumatawag sa Panginoon, nag-aaway yung mag-asawa, lalo na pag wala ng wala na yung kanilang pangangailangan. Kaya dito, itinuturo ni Maria sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng ganoong sitwasyon, ay sino ang dapat nating lapitan. Yan. So, walang iba. Kaya nga, hindi pa nga siya nakakagawa ng ganun sa buong buhay niya eh. Hindi pa nakita yung first miracle yun eh. pero alam ni Mary, kasi kaya nga, binabasahin natin itong kasunod na talata doon sa verse 5. Andun yung pahiwatig eh. Tingnan nga natin, pakilagay nga po, chapter 2, verse 5. Sa verse 4 muna ng Juan. John chapter 2, verse 4 at 5. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. So ito, negative ito eh. Hindi patay. Pero anong sabi ni Maria? Sinabi sa kanya,
Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Hindi siya naniwala na walang gagawin ng Panginoon eh. Ibig sabihin, nandun nga yung pagkakakilala. So, sabi ko nga kay brother niya, pwede nating isipin Yan. na pwedeng subukin. Hindi naman natin sinasabing hindi pwede eh. Pero nakikita natin dito, ito yung pangyayari na nasa gipit. Hindi na pwede, nakakahiya eh. Yung pupunta ka pa at bibili, nakakahiya sa panauhin. So tinuturo tayo sa isang mensahe na si Maria mismo ang nagturo kung kayo tayo lalapit. At tama na bagaman negative ang dating, sabi niya, kung ano sabihin niya. May faith siya, Naniniwala no? siya Naniniwala eh, siya. na may gagawin eh. Ano? Kahit wala pa siyang nakita sa amin, Brother Nimrod, kahit wala pang ebidensya, nandun na kanya paniniwala. Pastor? At saka ano nga po doon kasi sa ginawa ni Maria at doon sa question at doon sa circumstansya na makikita natin, meron kasi tayong limitation sa speculation na po pwede nating ibigay doon. Since wala namang binabanggit ang text na ang reason ni Mary ay para i-test si Jesus Christ, so malilimitahan tayo doon ngayon sa base sa text kung nabanggit sa atin doon. So ayon sa context ay meron siyang knowledge about kay Jesus Christ na makakagawa siya ng miracle kasi si Jesus Christ, the very moment na napunta siya sa sinapupunan niya, it's a product of a miracle na rin. Tama. So, yung bumisita pa siya doon sa kanyang pinsan, tumalon yung bata, yung nasa tiyan ni ng nanay ni John. So, patunay din yun na talagang kinikilala na yung daladala ni Mary ay yung Messiah na Correct. darating. So, as a Messiah, as a Son of God, at bilang anak ng Diyos, di ba? Makikita natin na meron talaga siyang kakayahan na gumawa ng mga himala. At dito, base sa pag-uusap nila, meron siyang idea na kayang gawin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, maganda po yung punto niyo eh. Ang sabi niyo ay, bagamat parang negative, babae, anong pakialam ko sa'yo eh, hindi pa naman dumarating eh. Parang ayaw gumawa eh. Di ba? Kung akong sabihan na gano'n eh, ay, sige, sorry. Parang Sabi, kung wala siyang paniniwala, ay di kausapin niya, gumawa tayong ibang paraan. yan, gano'n. Oo. Pero ang ginawa ni Mary ay, kung anong sasabihin niya, gawin niyo. Sundin niyo. Yan. At talagang hindi siya nagkamali. Naibigay nga, Brother Nimrod. Ayan. Ito po ang pangalawa kong tanong. Sige po. Doon din sa pangyayaring yan. Nano sabihin niya na, hoy babae, wala, hindi, anong pakialam ko sa'yo? Tapos, hindi pa dumadating ang oras. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pero, dahil, bakit sinabi niya hindi ba dumadating yung oras, pero ginawa rin niya yung miracle na yun? Alin ba, saan ba tumutuko yung hindi pa dumadating ang kanyang oras? Doon ba sa na maggawa ng miracle? Napilitan lang siyang gawin yung miracle na yan? Pero ang totoo, hindi pa dumadating yung oras? Ano po ba ito? Ayan. Yan na, Pastor, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ano yung oras na yun na binabanggit? Yan. Yung Oo. may kaugnayan ba doon yun sa miracle na ginawa niya? Huwag niyo akong pilitin. Parang gano'n na gumawa nito. Mga milagro. Dahil hindi pa dumadating ang aking oras. Yun ba yun? Ganun ba yun? Sige, Pastor. Ayan. So, ito pong binabanggit ni Jesus Christ dito na yung aking oras ay hindi pa dumarating. Ito ay, ang iniisip kasi ni Mary dito, based dito sa ating Bible commentary at sa sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages, makikita natin na ang kanyang ninanasa sana or ninanais ay ito yung maging panahon na kung saan ipoproclaim ni Jesus Christ yung kanyang sarili as a Messiah. So yun yung kanyang inaantay dito na ipoproclaim ni Jesus Christ yung kanyang sarili as a Messiah. And as a Messiah, makikita naman natin kahit sa Old Testament, nang ginagawa niya ay nagpapagaling siya ng may sakit, nakakalakad ng mga pilay. Sabi nga ron, He heals the brokenhearted. Di ba? Lahat, kumbaga ay gagawa talaga siya ng mga miracles. So yun yung inaantay ni Mary sa ngayon sa Desire of Ages. At sinasabi ni Jesus Christ dito na yung aking time to proclaim myself as the Messiah ay hindi pa dumarating, Brother Johnson. Ayan. Pero ginawa rin niya yung miracle eh. Ibig sabihin, nagpakilala na siya talaga yung Messiah eh. Doon sa first miracle niyang ginawa yun eh. Dahil gawa ng Diyos yung miracle eh. Ibig sabihin, ito talaga ang Son of God. Ito yung Messiah. Kaya ginawa na niya eh. At sasabihin pa niyang hindi pa dumadating yun. Alin ba talagang tinutukoy nitong
salita niyang ito na hindi pa dumadating yung time niya. Ginawa na niya eh. Parang dumating na eh. Oh, ang ginawa niya Ginawa doon, na niya yung miracle eh. apo, yung ginawa ni Jesus doon ay hindi niya pre-proclaim yung kanyang sarili, kundi para bigyan ng solusyon yung Hindi, nangangailangan. pagpapakilala na niya yun. Na Apo. siya yung promised Messiah. Apo, kaya hindi nga po yun yung kanyang binabanggit na oras na dumating sa kanya. Actually, kumbaga, parang ganito. Dapat hindi niya pagagawin yun eh. Dapat Oo hindi. nga. Pero, dahil sa mayroon pong matinding pangangailangan, ay napakabuti ng Panginoon. Dahil, bahala kayo dyan, di pa dumarating oras ko. Hindi, ginawa niya. Binigyan niya ng So, katugunan. depende pala yung kanya kung hindi sa oras niya, kundi depende doon sa pangangailangan. Pero wala pong sinabi siya doon sa sa time na yon na yung kanyang i-proclaim yung kanyang sarili bilang Mesiyas. Talagang ibinigay lang po niya yung pangangailangan. Pero wala po tayong mababasa doon na pinakilala niya ang kanyang sarili. Bagaman, dahil sa kanyang ginawa, iisipin ng iba. Hindi ito gawain ng isang ordinaryong tao. Sumalit doon sa mga binibigay na mga pangyayari ng ating Panginoon nung siya po ay nangangaral na at nagpapakilala na sa kanyang mga alagad na siya yung Mesiyas, siya yung anak ng Diyos, ay hindi doon ginawa doon sa kasalan sa Kana. Ayun po yun. Palagay ko yun ang unang simula ng kanyang pagpapakilala, yung kasal na yan eh. Kaya natala sa Biblia yan eh. Palagay Opo. ko yun ang yung introduction na niya talaga eh. Wala, nandun na, nagawa. Kaya ang nakakita noon, makakapag-isip na talaga. Opo. So, yung inyong yung tinatanong kasi na panahon na ay oras na sinasabi niya hindi pa dumarating, ito na po yung Parang yung dumating na eh. nakagawa na kasi siya ng miracle. Kaya hindi na po ito naging lihim na itala na nga ni Jan. Oo. Tsaka Brother Johnson, doon kasi hindi pa yun explicit na ipinapahayag ni Jesus Christ na ako yung Messiah na darating. Actually, yung masasabi natin yung pinaka-proclamation ni Jesus Christ, parang nagpakilala siya na siya talaga yung Messiah, later part na ng kanyang ministry. So kung naalala nyo doon sa... Kumbaga yung pangyayaring yun ay patikim pa lang. Ayan, parang ganun po. Kasi kung titignan po natin sa Matthew 21, ito yung context nito, ito yung triumphal entry ni Jesus Christ. Yan. 'Di ba? Nung sumakay siya doon sa asno, tapos ang sabi ng mga tao ron habang nakasakay siya ron, ang sabi nila ay ito yung anak ni David. So yun ay proclamation na talaga na siya yung Messiah na darating. Kaya nga later part, after ng chapter 21, sunod-sunod na yan eh. Andun na yung dahilan na siya ay na-betrayed, siya ay naipako, yun na yung naging reason ng mga leaders ng church kung bakit nila gustong ipapako si Jesus Christ at ipapatay. So dito, yung binabanggit ni Jesus Christ, yung aking oras ay hindi pa dumarating, yung kanyang proclamation bilang siya ay Messiah ay hindi pa talaga dumarating. Kaya nga, pagdating doon halimbawa sa may Matthew chapter 26 verse 18, ang sabi ni Jesus Christ, my time is at hand. Diba? Yun na yung time niya na talaga, ito na yung panahon na kinakailangan na yung Messiah ay mapako. Mapatay siya doon sa krus upang mabayaran yung kasalanan ng sanglibutan dahil sa mga kasalanan natin, Brother Johnson. Ayan po, mga kapatid. Kaya, hindi lang po... Thank you very much po. Okay, thank you, Brother Thank you po. Nimrod. God bless. Ayan, God bless po. God bless po. Ayan. Thank you. So, buo na uli ang program. Nakatawag na si Brother Nimrod. So, ho natin yan. Napaka himahiwaga magtanong ang ating kapatid niyan. Isa pala siyang, Pastor, isa pala siyang doktor. Retired. Kaya ganun siya mag-isip, mga kapatid. So, maganda yung mensahe. Kung tutuusin, meron pang binanggit si Kristo sa ibang talata na oras na o panahon niya ay hindi pa dumarating. Kahit doon sa chapter 7, verse 6 ay binanggit niya yon. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon. Datapat ang inyong panahon ay laging nahahanda. Samantalang doon sa chapter 12 ng John, binanggit niya na dumating na yung kanyang panahon. So, yun yung sinasabi po natin, mga kapatid. Okay, so, tingin ko ay naibigyan naman natin at nagpasalamat naman si Brother Nimrod. Pumunta ho tayo, may tanong yata. Ayan, natakpan po ng oras, pakitanggal po yung time
Hindi namin mabasa. Yo, ano po ba ang true meaning ng Mateo City Size at sa utos sa Ten Commandments ay ibigin ang kapwa? Bakit po ba sobra ang pag-discriminate ng mga Jews sa Gentiles na turing nila sa kanila ay marumi at mga aso? Tingnan natin yung city size 7 verse 6 ng Mateo. Yan. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. So, yung tanong ay bakit ganun mag-discriminate yung Panginoon? Pakilagay nga po ulit yung question. Bakit daw ganun mag-discriminate yung... Ano yung true meaning? Ayan. Ano yung totoong meaning nito, Pastor? At kumpara dun sa 10 utos na ibigin ang kapwa. Bakit po ba sobra ang mag-discriminate ng mga Hudyo sa Hintil? Tika muna, kasi dito ang Panginoon ang nagsasabi. Tapos, ay may kaugnayan. Maganda po ito. So, yan. Ibibigay natin yung sagot. Tsaka, titingnan na rin po natin yung mensahe na gustong ibigay sa atin ng Panginoon nang sabihin niya ito. Bakit siya na mismo ang nagsabi na huwag ibibigay sa mga aso ang anumang banal o ihagis man ang perlas sa baboy. Ano po ba ang ibig sabihin? Tapos punta tayo doon. Bakit mayroong racial discrimination yung mga Hudyo sa mga Hintil? Ayan, siguro Brother Johnson, unahin kong sagutin yung isa niyang question na bakit ba mayroong racial discrimination ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Actually po mga kapatid, ang mga Hudyo kasi meron silang idea o kaya naman ay kaisipan na dahil sila yung chosen people, sila yung bayang banal, ay anything na labas sa bayan ng Hudyo, tinuturing nilang mga karumal-dumal. Actually nga, Brother Johnson, maging yung mga Samaritan, kinoconsider din nila yung karumal-dumal eh. Kaya nga, tuwing sila ay pupunta halimbawa sa mga public market, magkakaroon sila ng interaction o kaya naman ay nasasagi nila o nakasalubong nila. Pag uwi ng bahay, maghuhugas talaga yan ng kamay, maghuhugas talaga yan ng paa. Kasi nga, para sa kanila ay marumi o karumal-dumal yung mga tao na yun. So, ang basic idea dito ay sapagkat hindi sila part ng Israel, sila ay mga Gentiles, sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya ang kanilang kaisipan, itong mga tao na ito ay ang ginagamit pa nga nila diyang salita, ito yung mga aso. Di ba? Ito ay mga, kasi ang aso, karumal-dumal din yan na hayop. Pag tinignan natin sa Biblia, o di yan ngumunguya, wala rin biyak yung paa niyan. Kaya ganun yung kanilang kaisipan, at yun yung dahilan kung bakit para bagang napaka-exclusive. Which is, hindi siya nagre-reflect sa tama at nararapat na gawain ng mga Hudyo. Kasi, ang gospel, ang reason kung bakit ibinigay sa kanila, hindi para maging exclusive lang ito sa kanila. Kaya ibinigay sa kanila ang gospel, ibinigay sa kanila ang kautusan para sila mismo yung maging center of evangelism na yung ibang mga tao sa paligid nila makarinig din ng patungkol sa kaligtasan. Kaya nga, pag tinignan nga po natin para doon sa nagtanong, pag tinignan natin maging yung sulat ni Paul sa Aklat ng Roma, ay inalis sa kanila yon eh. Di ba? Binigyan na rin ngayon ng pagkakataon at kakayahan na yung mga Gentiles ay mangaral sa kanila dahil sa Diyos, ang Diyos kasi hindi nagtatangi. O walang pagtatangi sa ating Panginoon. Kaya doon, kung bakit sila mayroong racial discrimination, dahil para sa kanila exclusive lamang ang salvation, sila lamang yung bayang banal, bayang hinirang, at sa kanila lang talaga yon. Sila lang yung bukod tangi na pinagpala ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng discrimination. Ang hindi nila nakita, meron din pala silang mission para i-share ang gospel sa iba, Brother Johnson. Ayan. So, ang binabanggit ni Pastor dito mga kapatid, yung
tingin ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. Dapat pinag-usapan po natin, mga kapatid, actually pag pinag-usapan at pinag-aralan natin, Pastor, itong mga discrimination na ito, kung bakit mayroong parable na binigay ang Panginoon tungkol doon sa Good Samaritan. Kung tutusin, ang mga Samaritano ay hindi, may ano to eh, kumbaga kamag-anak din ito ng mga Israel. Kaya lang, nahaluan na po ito ng ibang lahi. Kaya nga, nagkaroon ng tinatawag na discrimination sila sa mga Samaritano kasi nung dumating kasi yung time, Pastor, na sa kasaysayan na yung isang lahi ng Israel ay nakipag-asawahan doon sa taga-ibang bansa. Kaya nang magkaroon ng bunga ang pagkikipag-asawa nila doon sa hindi nila kalahi, ito yung mga Samaritan. May mix na eh. Mix na yung blood po nila. Kaya ang turing po nila ay mga aso. Ngayon, pagdating naman dito sa mensahe kung bakit binanggit ito ng ating Panginoon, ay hindi lamang ito basta doon sa discrimination, Pastor, kundi ito ba yung mga tao na halos alam mo namang hindi naman tatanggap. Tapos pag-aksayahan mo ng panahon. Yun. So, sayang lang. Sayang lang. Alam naman natin, may mga habilin ang Panginoon na sa pagsisimula ng pangangaral ng mga alagad, sabi niya, huwag kayong pumasok sa lugar ng mga hintil. Doon lang talaga sa mga tupang nangaligaw sa bayan ni Israel. Yung ang unahin. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kasama yung mga hintil. Inuuna, tandaan po natin sa panahon ng ating Panginoon, tinuturuan at mayroong command siya, direct command sa mga alagad, sinusugo niya ito, para inuuna niya muna yung mga Israelita. Pero hindi nangangahulugan, hindi kasama yung mga hintil. Bakit? Maraming pagkakataon. Yung babae doon sa balon. Yan. Woman at the well. Oo nga. So, hindi naman yun ang Tapos yung doon sa chapter 15 ba yun? Yung babaeng Canaanite woman na humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa chapter 15, verse 24. Tingnan po ninyo ito. Tinawag din itong aso eh. Yan. Basahin mo natin yung 15:24 ng Mateo, mga kapatid. Ang mababasa natin ay ganito. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Pinapakita ko dito yung primary, yung priority nila na puntahan. Kasi itong babaeng ito, kung ating itataas, mga kapatid, ay ganitong ating mababasa, mga kapatid. Ayan. So, sa 21, verse 21, at umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. 22, ang sabi po dyan, at narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganan iyaon at nagsisigaw at nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. 23, datapat siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, palisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Kung nakikita ho natin, babaeng Kananea, taga-Kana, o di hindi ito Israelita pastor, humihingi ng tulong. Ang ingay-ingay, sigaw ng sigaw. Tapos itong mga alagad, sabi sa akin, paalisin niyo po yung babaeng yan, maingay istorbo. Aba, nang sumagot ang ating Panginoon doon sa babae, sa 24, 24, datapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Talaga namang negative uli, Pastor. Ano po ang sabi ng katalatang kasunod? 25. Datapat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. Ayan, hindi talaga nagpatinag yung babae. 26. At siya'y sumagot at sinabi,
hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. O tinawag na namang aso itong babaeng ito. Pero ang ganda ng attitude ng babae, Pastor, kasi kung tayong sabihan ng gano'n ng ating elder, kapatid o kapatid sa iglesia, alam nga namang ibigay ko sa iyo yung ipapautang ko sa iyo para to sa pang-tuition ng anak ko. Baka hindi na tayo magpakita sa simbahan. Pero ano sabi po nung nangyari? 27, datapot sinabi niya, "O Panginoon, sapagkat ang mga asuman ay nagsisikain ng mga mumo na nangangalalaglag mula sa dulang ng kanyang mga Panginoon." Hindi niya, tinanggap niya O sige, aso ang tingin niyo sa akin, pero yung mga aso, nakakakain din doon sa mga tira-tira at mga mumo na nangangalalaglag. Dahil doon, 28, nang magkagayoy sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Yeah. Ngayon, balikan natin yung tanong, bakit itong asong babae binigyan din naman? So, contextually speaking, mga kapatid, doon sa time na yon, alam naman natin na, ibig sabihin, Pastor, yung pinagbabawalan, ito yung mga taong, hindi katulad nitong babaeng ito. Aso din naman ito Mga negative. Wala nang gagawin Sasayangin lang yung sasabihin mo Yan. Sige po. Kumbaga, dito may kita natin na parang ang tinutukoy ni Jesus Christ po rito sa Matthew chapter 7 verse 6, ito yung mga tao na kahit anumang presentation ang gawin mo, anumang pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, talagang i-reject na Halimbawa, dito sa isang nakita kong commentary, sa New Testament commentary na ginawa ng Holman, sabi rito, "The most likely interpretation is to take what is sacred and pearls to refer to the gospel or truth, and to take pigs and dogs to mean any person who persistently rejects the gospel Yan, sinasabi or natin. truth, whether Jew or Gentiles." Ayan, hindi lang kahit Hudyo yan. Ayaw naman. Hindi, pinapagalitan nga ng Panginoon para kayo anyang mga nicho, puti yung labas. Kalansay naman yung loob. Nag-uugas ng tasa, malinis yung labas. Marami yung loob. Hudyo yun. Hindi yun aso. Ayan. Hudyo talaga. So, tama yung sabi niyan. Mahudyo, mahintil, nire-reject ang salita ng Diyos. Huwag pag-iaksayahan ng ano. Ayan. O kaya di ba sa ibang santalata, sabi nun, pagpag yung alamok ibabag. Tama. Pagpag mo yung alamok sa pamo. Ayan. Yan. Opo. So, maganda ho yung tanong na yun ng ating kapatid. Brother Joshua, Okay. siguro madagdagan ko yung Sige. kasi maganda yung punto na binanggit nyo doon sa Syrophoenician woman na kung saan ay sinabihan ni Jesus na Aso. aso. Nga. 'Di ba? Actually, pag tinignan natin yung word kasi na ginamit doon, although aso, hindi siya yung kagaya typical na aso na makikita mo sa lansangan. So kumbaga mas light yung word na ginamit doon pag tinignan natin sa Okay. original language. Pangalawa, ang gustong ipakita talaga ni Jesus doon, hindi yung hindi para ipahiya yung babae o i-reject, kundi ang gustong gawin ni Jesus, ipakita sa kanyang mga disciples na yung animosity between the Jews and Gentiles ay kinakailangan mag-iba. Kaya nga, bagamat Kasi siya kung ay Pastor, Opo. ang ganda ng mensahe mo, ng pinupunto mo. Kasi kung mga apostol ay talagang hindi pwede. Yan. Totoo po yun. Talagang bagamat may animosity between the Jews and the Gentiles, pinapakita ni Jesus na itong babae na to ay dapat din siyang pagbigyan. Ang mensahe ng kaligtasan, yung gospel, para din sa kanya. Kaya hindi dapat nating ipagdamot yung kaligtasan at yung blessing na nagmumula sa Panginoon. Yan, ang ganda po mga kapatid. So, ibig sabihin, kailangan na-break doon yun, nabasag ho doon yung idea na nasa isip ng mga alagad na itong mga pangyayaring ito, ibig sabihin ay inalis yung napakatinding diskriminasyon nila sa mga taga-ibang bayan. Kaya maraming bisis pong ginawa ng ating Panginoon yan, mga gilo ng mga taga-subaybay. Kaya nga, iginiba niya, sabi niya Apostol Pablo, iginiba niya ang pader na nagpapahiwalay. Kasi itong titingnan po natin, una lang, na pinapupuntahan mga Hudyo. Pero hindi puro doon lamang. Kasi nga, ang utos ng ating Panginoon, magsihayo sa buong sanglibutan. Ayan. Doon sa Mateo 28.
Ayan, basahin na nga lang natin yon. 28:19 ng Mateo. 28:19. Ang sabi po dyan, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So hindi na siya particular sa mga lugar ng mga Hudyo. Buong bansa na o lahat ng mga bansa. Yan. So malinaw po. Maganda ho ang mga kapatid, yung mensahe ng mga tinatanong po sa atin. Okay? So, meron ditong tanong itong si Lito Biringa. Huwag ninyong ipagrambol ang kautusan ni Moises at kautusan ni Jesus. Si Jesus na ang biyaya na dumating sa sanlibutan. Hindi na ang 10 utos na ibinigay kay Moises at sa mga Parisiyo. Ayan. Na mapagpuna sa mga ginawa ng mga alagad ni Jesus. Okay, ayan, isa po ito. Isang pruweba ito na katulad ng ating binabanggit kanina. Na ang paniniwala nila, iba talaga yung kautusan ni Moises at kautusan ng Panginoon. So ipapakita ho namin sa inyo, kapatid, papakita po namin sa inyo na hindi ho pagrarambol ang gumamit ng Old Testament at New Testament. Kasi kung pagrarambol ang tingin po ninyo sa ginawa ho namin, ang unang-unang nagrambol ay si Kristo. Kasi alam nyo po ba, Brother Lito Biringa, na ang ating Panginoon ay napakarami po niyang turo na kinukuha niya sa kautusan ni Moises. Magpapakita ko kami niyang mga talata sa iyo. Para sa susunod ay huwag niyo na po mapagkamalan pagrarambol ang paggamit ng Old and New Testament. Kasi alam ko, kung alam lang namin o ano ang sikta na kainaniban mo, tiyak ko namin, gumagamit din po kayo ng Old Testament. Maniwala kayo. Subukan nyo pong i-comment anong kinaaniban yung relihiyon. At sigurado po kami na itong mga babasahin po naming talata mula sa utusan ni Moises ay ginagamit at tinatanggap din nyo. Sige, Pastor. Ayan, actually nga, Brother Johnson, kung titignan natin, kasi yung statement niya parang may binanggit siya doon na hindi na ang kautusan ang tagapagdala ng biyaya, kundi si Jesus na. Which is, hindi naman tayo kontra na si Jesus talaga ang biyaya para sa atin. Ang kautusan, ang gawain po kasi ng kautusan ay ihatid tayo kay Jesus. Yeah. Ang kautusan, ipinapakilala yung ating mga kasalanan, sinasabi kung saan tayo nagkamali, and then kapag tinignan natin, dahil makikita mo na ikaw ay kasalanan, ibig sabihin, kinakailangan mo ngayon ng tagapagligtas. Ihahatid ka ngayon ito kay Jesus. Siguro basahin ko muna itong Galatia chapter 3, verse 24. Ang sabi rito, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, walang contradiction eh. Actually, ang ginawa ng kautusan, naging tagapagturo natin siya para makita natin si Jesus. Ngayon, nung nakita natin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, ay inaring ganap tayo. Kaya hindi po pwedeng sabihin na pinag-arambol natin ang kautusan ni Moses at ang kautusan ng ating Panginoong Yesus sapagkat yung Ten Commandments specifically, tumutulong siya upang tayo ay mailapit sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa, Brother Johnson, makikita natin, maging doon nga sa conversation ni Jesus Christ at doon sa mayaman na lalaki. Sabi niya, tinatanong niya si Jesus, anong kinakailangan kong gawin upang ako ay magmana ng kaharian ng langit? Ngayon, ang sabi ni Jesus ay gawin mo ang utos. Binanggit na ni Jesus doon, yung iba't ibang mga kautusan. At lumalabas, dapat na ginamit ni Jesus Christ, minention niya yung mga kautusan na yon, hindi siya against doon. Di ba? Hindi niya naman isasabihin yon, ituturo yon, kahit nga si Apostol Paul Tama. Pag tinignan natin sa Aklat ng Roma, chapter 7, makikita natin doon na sabi ni Paul, hindi ko sana nalaman na masama yung
mangalo niya, kundi sinabi sa akin ng kautosan na huwag kang mangangalo niya. So ang punto doon ay kahit si Jesus, kahit ang kanyang mga alagad, kahit si Apostol Pablo, ginagamit pa rin na reference ang kautosan. At sa gaya nga na binanggit natin kanina sa Galatians chapter 3, ito yung nagtuturo sa atin na tayo ay makasalanan, kinakailangan natin ng magliligtas sa atin mula sa ating pagkakasala, Brother Johnson. Tsaka maraming mali dito sa kanyang sinasabi. Tama, salamat Pastor. Sabi niya, si Jesus na ang biyaya na dumating sa sanglibutan, hindi na ang 10 utos na ibinigay kay Moises. Dito parang sinasabi niya na nang dumating si Jesus, wala na 10 utos. Ganon ang lumalabas eh. Yan. Tanungin kaya natin ng ating Panginoon. Panginoon, nung dumating ka ba, nawala na yung 10 utos. Tingnan nga natin ang sinasabi ng Panginoon doon sa Mateo. Dito sa Mateo 5:17 hanggang 19. Tingnan po natin. Mahirap po kasi yung hindi natin babasahin. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So doon sa kanyang sinasabi, nang dumating si Jesus sa sanglibutan, hindi na 10 utos. Pero kung titingnan po dito, yung sinasabi, Pastor, na hindi niya sinisira ang kautusan, ay malawak ito. Nomos ito eh. Yan. Katumbas niyan, Torah. Yan. Lahat ng utos saklaw, wala siyang sinira kahit isa. Yan. Kung itutuloy natin yung 18 at 19, ito po ang nakasulat mga kapatid. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. O take note, Brother Lito Biringa. Wala daw mawawala kahit isang kudlit o isang tuldok sa kautusan. Kaya mali po yung inyong, pasensya na po kayo, pero maliho talaga yung inyo pong sinasabi na hindi na ang 10 utos. Ang pinakamaganda dyan, dumating si Kristo bilang biyaya para iligtas tayo sa kasalanan. Kasi hindi naman nakakapagligtas ang kautusan eh. Ito lamang ang magsasabi na tayo naging makasalanan. At tamang yung sinabi, unang binanggit pa lang ni Pastor, sapol na doon eh. Kaya nga, inihahatid tayo kay Kristo ng kautusan. Lahat ng kautusan. Mapaseremonyal, mapasibil, 10 utos or moral, ay lahat yan ay itinuturo tayo pabalik kay Kristo. Opo. Ayan. Kaya nga, ito nga tulad nito, Brother Lito Biringa. Yung binanggit ko kanina na yung Panginoon ay gumagamit ng kautusan ni Moises. Ito, para para maintindihan po ninyo na mismong word for word na kautusan ni Moises ay ginamit or sinipi ng ating Panginoon. Pagrarambol kaya ito? Basahin natin yung Mateo 22, ang talata ay 37. Tingnan po ninyo ang nakasulat dyan. 22:37. Ang sabi po dyan, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ay sagot ito, Pastor, ng Panginoon doon sa nagtatanong sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan. Yan. Ang sinagot ng ating Panginoon ay ibigin ang Panginoon ng Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Alam mo ba ninyo mga kapatid, na ito pong utos na ito ay nakasulat sa kautusan ni Moises. Basa, 2 Hari 23, ang talata ay 25. 2 Hari 23 at 25. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. 2 Kings 23:25. 23:25. Walang, yan. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises. Kita mo na yan? Na may bumangon mang kasunod o sumusunod sa kanya na gaya niya. Paano ito ngayon, Brother Lito Biringa?
Si Kristo mismo gumamit sa kautusan ni Moises. Ibig sabihin, kapatid, kaibigan, huwag kayong sasamang loob sa amin. Kami po yung nakakasunod sa sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi namin kinukontra yung sinabi ni Kristo. Ginagamit niya ang kautusan ni Moises. Kung kayo ayaw niyo gumamit, ay hindi ho kayo sumusunod kay Kristo. Iba eh. Yeah. Iba ang batayan nila. Si Kristo gumagamit ng kautusan ni Moises. Tayo yung Kristiyanong tama. Sila ayaw. Ayun ko kung anong... Tsaka nga, Brother Johnson, kung titignan natin, ano ba talaga yung ayaw doon sa kautusan? Oo nga. Bakit palaging pinipilit na ito ay masama? Parang ang sama ng Di ba? kautusan. Una pa lamang, sabi doon ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Brother Johnson, hindi ko rin maisip, saang part ng utos na yun ay masama at dapat huwag na nating sundin. Kasi kung sasabihin natin, ang utos na lang kasi ngayon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip, lakas at kaluluwa, then ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung yun yung ating susundin, ang question dyan ay paano siya magmamanifest? Paano natin siya lalagyan ng application na makikita talaga natin? Kung hindi natin titignan doon sa moral ng ating Panginoon. Di ba? Anong masama doon kung susundin mo yun na hindi ka gagawa ng narawang inanyuan? Yeah. Di ba? Hindi mo babanggitin yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Yeah. Gagalang mo yung iyong magulang. Di ba? Okay, huwag kang papatay, huwag kang mangangano niya. Ano ba talaga yung ayaw doon? Alam niyo, kung titignan natin, wala sa kautosan ng masama eh. Pero Brother Johnson, siguro meron lang talagang specific doon Ay, ayaw. na nire-reject. Ayan. Alam na. Ito yung ika-4 na utos. Ayun. Yung magiging sabadista eh. Pagka, ito na nga yung challenge ko lagi, Yeah. Pastor. Lagi kong ginagamit ito, mga kapatid. Alam nyo, yung 10 utos, yung inaawyawan nila dyan, yung Sabat. Kaya nga, sabi ko, ito, aywan ko kung may tututol. Kung nagkataon, Pastor, na yung, basahin nga natin, ang Exodus 20, talatang 8. Yan. Tingnan nga natin ito, mga kapatid, Exodus 20, verse 8. Yan o talaga ang inaayawan eh. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito, kung nagkataon na ang nakasulat dyan, alalahanin mo ang araw ng linggo upang ipangilin. Sa tingin nyo, tatanggihan nyo yung 10 utos? Sigurado hindi. Hindi na. Wala nang problema. Hindi na. Kasi yung unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag babagitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. Lahat tanggap yan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ayaw. Yan. Igalang ang ama't ina. Huwag kang papatay. Huwag mangangalunya. Huwag magnanakaw. Huwag iimbot. Huwag sasaksi na sa di katotohanan. Lahat naman tanggap. Ito lang ang Sabat ang ayaw. Kaya kung pinalitan, kung noon pa lang ay linggo yan, lahat ng sikta ngayon, magtuturo ng 10 utos. Totoo yan. Pinsan nyo yan? Sinong tututol dyan, Aber? Sigurado tayo dyan. Yun lang naman talaga ang ayaw. Opo, tsaka pwede nating tanungin yun bang utos na huwag kang papatay wala na ba sa inyo yun? Mayroon. Meron talaga Meron. yan. Di ba? Hindi nila sasabihin na, wala na kaming ganyan Naalala ko doon yung kadibati ko. Pastor Marvin Bagabaldo. Ayun. 10 Magaling utos. daw yun Tinanong ko, yung unang utos, tutol ka sang-ayon. Hindi mo. Sang-ayon ng lahat. Sang-ayon. Sang-ayon lahat. Natapos ang debate, sumang-ayon. Paano kasi, mga kapatid? Totoo naman talaga eh. Actually, ito, mga gano'n taga-subaybay, comment lang po kayo sa inyong tanong Ito, Pastor. Doon sa ginamit natin sa Mateo 22, ito ay patunay na nagtuturo ang ating Panginoon na sundin yung 10 utos. Bakit? Kasi binasa natin yung 22:37. Kung titingnan natin yung pasimula ng tanong, yung sa 35, ang sabi po dito, 22:35 ng Mateo. Ang sabi diyan, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Tingnan nyo Hindi siya nagtatanong kung ilan na lang. Kasi yung salita, ang tanong diyan, alin? Yeah. Ang ginawa naman ng ibang ganyan, ilan. Ibang-iba. Binaliktad yung alin, ginawang ilan. Kasi sabi nila, dalawa na lang. Hindi po ang tanong alin. Ibig sabihin, tinatanong kung alin yung pinakadakila. Alam nyo ang sagot ng ating Panginoon dito?
pasintabi doon sa mga ayaw. 10 utos yung pinakadakila. Alam niyo kung bakit? O ito ang sagot ng Panginoon. 38. Ano ba yung binasa natin? 35. 35. 36 tayo. 37 na pala. 37 po. Kasi tinanong na siya Alin? O ito ang sagot ng Panginoon. At sinabi sa kanila, sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Tapos, 38, ito ang dakila at pangunang utos. Ikalawa, 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40, sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. Doon sa salitang nauuwi, Pastor, ibig sabihin, napapaloob doon ang buong kautusan. Alam po ba ninyo na itong dalawang utos na ito, una at pangalawa, ay ito po yung 10 utos? Bakit? Papaano natin ibigin ang Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Itong nakakatakot, Pastor. Ito ang pinakadakila at pangunang utos. Sa 10 utos, yung pinakadakila at pangunang utos pa yung pinakialaman ni Satanas. Yan. Yung ika-4, yung Sabat. Kasi pag-ibig sa Diyos ito ilalaan mo yung iyong aura sa Kanya. Nakakatakot yung mga anti-10 commandments Bakit? Yung pinakadakila at unang utos, yun pa ang sinira. Yun. Yung pangalawa, pag-ibig sa kapwa, lahat tinanggap Ayan. Pag-ibig sa magulang. Huwag papatay, huwag mangangalunya, etc. Lahat yun, wala silang binawas doon. Kaya nga. Ang binawas nila, yung unang utos na pinakadakila. Pinalitan. Yun talaga yung nire-reject nila, Brother Johnson. Ayun, nakakatakot, di ba? At saka dito sa statement ni Jesus Christ, actually nabanggit din siya sa Luke chapter 10. Maganda yung maganda yung wordings na binabanggit dito. Kasi sa 10:25 ng Lucas, sabi diyan, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Yan. Verse 26, ang sabi ni Jesus Christ, at sinabi niya sa kaniya, ano ang nasusulat sa kautusan? So, ibig sabihin, meron ng reference doon sa kautusan. Ano ba yung nabasa mo? Ibig sabihin, ito yung tumutukoy Walang binabago, ha? Walang binabago rito. Ano yung nabasa mo? Ano yung nakita mo? Hindi sinabi ni Kristo, wala na yung una. Wala Ito na bago. Ito na. Kumbaga, mali yung idea na sabihin natin, dito palang binanggit ni Jesus Christ na meron ng bagong 2 utos. Yeah. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, ano ang nasusulat sa kautusan, ano ang nababasa mo. Binalik sa kanya. Ano bang nabasa mo? Yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sasabihin ng binata, ay nabasa ko po yung New Testament. Wala pang New Testament yan. Old Testament yan. So, pagkakasabi niya rito sa verse 27 nga, at pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ng iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, yung reference ni Jesus Christ dito, yung existing na kasulatan na. Yeah. Na doon binasin noong nagtetest sa kanya kung ano yung dapat niyang kautusan na sundin. Yeah. Ayan mga kapatid at mga taga-subaybay. So, tingnan mo natin, may tanong pa po yata. Habol na po din yung question mula sa YouTube. Paki-plus nga. Ayan. Nawala sa screen. Ang tatlong inutusan ni Herodes, yun ba ang tinawag na three kings ng pari Joselito Karting from Taguig? Yung bang tatlong inutusan ni Herodes? Inutusan ba? Yung dumalaw siguro. Tama. Yung sinabi ni Herodes na pagka nakita nyo, sabihin nyo sa akin. Ito daw ba yung sinasabing three kings ng pari? Yun, ng mga pari daw. Ano itong Joselito? Siya yata. Siya yung nagtatanong yata. Melda Salipura. Oo. Yan.
Okay. Ang pangalan pala, Milda Salipura. Joselito Carting. Yung Ay, pari na sinasabi niya, Joselito Carting. Anang pare, Joselito Carting from Taguig. Ha? O, bala na. Dito, Brother Johnson, Magkamali pa tayo. ayan, siguro parang ang tanong niya, may nagbanggit atang pare. Baka, yun nga, baka yung Joselito Joselito Carting. Hindi kasi, actually po, dun sa nagtanong, hindi po kasi namin kilala yung pare. Oh, mahirap na. Hindi rin namin nakita yung video kung paano niya sinabi, kung trickings ba talaga. Kasi sa Bible, yun po ay wise men. Ano po, actually, sangayon nga sa tradition, yung binabanggit na wise men ay sila Melchor, Gaspar at si Baltasar. Hindi po sila mga hari. Wala pong tinawag na trickings sa Bible. Baka kung hari yun, mas mataas kay Herodes. Oh. Ayun, oo nga naman. Matuutusan mo, hari ako. Ay, oo. Utusan mo yung hari. Ano ka? Hindi po hari yon, mga pantas sila, mga wise men. Opo. Yan. Yun na rin yun, pero hindi tayo sang-ayon na hari yung mga yun. Nasanay lang po kasi tayo sa mga sinasabi po nila. May kanta kasi niyan di ba? May 3 hari nagsidalaw. Oo nga, no? Mali pala dapat. Wala pala natin kantahin yon. Hindi pala tama yon, mga kapatid. Okay. Tingnan natin dito kung mayroon pang na tanong. Iyan. Yun, Pastor, pakitingnan mo na yung ating mga prayer request kasi ikaw yung mag-pray mamaya. So, okay. So, ito na lang. Ihabol natin. Kaya pa yata ito. Ito yung tanong, Pastor. Yung question number 2 doon sa ating tanong. Yan, brother at pastor. Pakilagay nga yung yan. Ano po ang sanctification at gaano kaimportante ito na maranasan ng isang tao? Ayan, sige, Hab. Sanctification. So, sasagutin natin sa loob ng 2 minuto. Ayan. So, ang sanctification po, ito po ay pagpapakabanal. Ibig sabihin po nito ay to set apart. So, yun po ang ibig sabihin ng sanctification. At kung titignan po natin, importante ang sanctification sapagkat ang sabi po rito sa unang Tesalonica 4:3, basahin po natin. Unang Tesalonica. Ituloy mo na sa 4, Pastor. Maganda Sige po, hanggang 4. Unang 4:3. Hanggang 4:3 hanggang 4. Unang Tesalonica. Yan. Sabi po rito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. So, sabi sa atin dito, sa verse 3 pa lamang, kalooban po ito ng ating Panginoon, Brother Johnson. Kaya napaka-importante nito. At maging sa Hebrews chapter 12, verse 14, na kung wala ito, ay hindi natin makikita. Ay, basahin natin yan. Magandang talata yan. Hebreo 12:14. At ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. 12:14, ayan, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Aba, ito po mga kapatid yung napakahalaga. Dito po marami ang sumasablay. Bakit? Kasi ang pagtuturo natin sa kautusan, nandun sa process ng sanctification. Unang-una, yung justification na nauuna sa sanctification, walang kinalaman yung 10 utos doon at iba pang mga utos. Pagkatapos mong na-justified, inaring ganap, naging mananampalataya, nandun ka na sa proseso ng pagpapakabanal na walang sino man na hindi makaranas nito. Kasi pag hindi mo naranasan ito, hindi mo makikita yung Panginoon. Ito po yung pamumuhay na may kabanalan. At para mamuhay ka ng kabanalan, i-guide ka ho ng kautusan para hindi magkasala. Yun na po, Pastor, yung bunga. Ayan. Sige, panghuling pananalita. At yun po. Sikas lang. Tapos pagka-pray na tayo. Ayun po, gaya nga po na binabanggit ni Brother Johnson, patungkol nga po dyan sa sanctification, napaka-importante nito sapagkat after nga nating ma-justified, we are also sanctified. Ang justification kasi, what God does for us, samantalang ang sanctification ay what God does in us. So, ang Diyos ay gumagawa sa atin ng banal na Espiritu upang tayo po ay
magpakabanal. At Ayan. importanteng part siya ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Tayo manalangin. Nakita mo na ang mga Apo. prayer request, Pastor? Sige po, tayo po ay manalangin. Kayo manalangin. So tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ngayon pong gabi maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na masagot ang mga katanungan ng mga Yes, kaibigan at mga kapatid at mga taga-subaybay patungkol po sa banal na kasulatan. Amin pong dalangin na ang lahat nawa ng amin pong naibahagi ay makatulong upang ang kanila pong ang pag-aaral ng Biblia ay lumago at lalo po nilang makilala kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa gabing ito, ay nais ko rin pong ipanalangin sa inyo ang mga meron pong karamdaman. Una na po ay sila Nonata Thompson. Siya po ngayon ay kasalukuyang merong mataas na lagnat. Ganon din po si Brother Nimrod para po sa kanyang health and spirituality. At especially ko pong pinapanalangin sa inyo ang akin pong anak na si Zachary Saiden na nawa po yung kanyang CT scan na ginawa kanina ay maging negative dahil po sa pagkakabagok po ng kanyang ulo. Nawa Panginoon, kayo pong magbigay ng kagalingan sa kanya. Ganon din po kay Sister Nonata at kay Brother Nimrod. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo si Doc Flor Marticio para po sa kanyang procedure at si Doc Jing Abadilla na gumaling ang kanyang cancer at si Sister Lynn Villar na gumaling din mula po sa kanyang cancer at maging si Ruby Rodriguez and Edward Rodriguez na kanila pong ma-regain yung kanila pong kalusugan. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo sila Magno Abat na gumaling sa mga sugat sa paa. Siya po ay isang diabetic. Si Emily Banyante na bigyan pa ng marami pang lakas at kagalingan. Siya po ay isang dialysis patient, Panginoon. Nawa kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanya pong pangangatawan. At ganoon din po si Mel G. Balonso mula po sa kanyang surgery. Na siya po ay gumaling na at tinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na nawa yung kanya pong husband, yung kanila pong pagdurusa dahil sa pagkamatay ng kanyang husband ay ma-overcome po nila ito. At ganoon din po, idinadalangin din po namin ang mga naulila ng mother po ni Brother Alfred Amada at ganoon din po si Napoleon Banot Sr. ay amin po dinadalangin na ang kanya pong mga mahal sa buhay ay ma-overcome ang kalungkutan na ito at makasumpong ng kalakasan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ganon din po ang family ni Brother Ray para po sa kanilang spiritual and resolution. Ganon din po sa Bing family at Grace and Rose magmula po sa kanilang depression ay pinapanalangin din po namin ang kanilang buong pamilya na kanila po itong matugunan sa tulong po ninyo sapagkat naniniwala kami na kayo lamang, Panginoon, ang may kakayahang magpagaling ng anumang depresyon, anumang kalungkutan o bumabalot sa kanilang mga punso. Yes, Lord. Ganon din po ang mga Balonso kids na sila po ay kasalukuyang nag-aalaga sa kanilang mama na aksidente, ganoon din sa kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang ama. Yes, At ganoon din po para po sa mga kapatid namin na magkakaroon po ng bar exam, nag-take ng bar exam, sila Rio Susan, Ray Anacleto, ay amin po dinadalangin na ang karunungan ang siyang igawad sa kanila na nawa, Panginoon, i-remind sila sa mga bagay na kanilang napag-aralan upang meron po silang maisagot. At muli, Panginoon, akin po dinadalangin na ang programang ito ay makatulong sa mga taong nangangailangan at nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Kayo nawa, Panginoon, ang maluwalhating palagi at ingatan kami sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa ating programa. Hanggang sa muli, samahan niyo po kami dito po lamang sa ating programang Katotohanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Muli po namin binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin, tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang batas, iba po yung ama, Yan. anak,